Hi guys, it's JC. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng shading techniques. At bago yon ay ginawa ko muna ang paglalagyan ng iba't ibang uri nito. Lima lamang ang aking hinanda at dahil na rin sa ito ang madalas kong gamitin sa mga artworks ko. Mahalaga kasi na ang ituturo ko sa inyo ay yung bagay na alam ko. Ang unang shading techniques na pag-uusapan natin ay ang hatching. Itong hatching, sobrang simple lamang niyang gawin dahil isang stroke lang at mga lines ang gagawin natin dito. Maganda itong hatching para mas maging smooth pa pag nagbe-blending techniques na tayo. Dahil nga hindi sali-saliwa ang lines nito, ay mas nagiging malinis ang ating magagawa. Ang sunod naman ay ang cross-hatching na kung saan ito ay simple lang din gaya ng hatching. Ang nagagawin lang dito ay kailangan ay magkaroon ng intersection sa ating mga lines. Magiging pa-cross talaga siya. Maganda itong cross-hatching dahil dito nag-uumpisa na magkaroon ng layer. And mas madaling mag-dark dito at mas lumalabas ang texture niya. Madalas na ginagamit itong cross-hatching sa mga comics. At ang pangatlo naman ay ang scribbling, na kung saan ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Sa shading na to, hindi natin kailangan maging technical. Mas mabilis din itong gawin kaysa sa ibang techniques. Pwede ka rin itong mag-random lang, parang crazy method na minamekos-mekos mo lang. At ito naman ang halimbawa ng aking gawa gamit ang scribbling. Ang pang-apat naman ay ang stippling, na kung saan ito ay masyadong time consuming pero sobrang ganda niya na ibang texture. Simple lang ang gagawin nyo rito, magdadates lang kayo, pero sinabi ko na rin na matagal talagang gamitin ito. And guys, take note na kung gagamit kayo ng stippling ay mas okay na hindi kayo mag-outline kasi hindi siya okay gawin. Kung that's lang, iwasan yung mag-outline. And last but not the least ay ang blending or smudging. Ito ay maganda gamitin sa commission, sa portrait, sa pagdodrawing ng mga muka. Kung makikita nyo rito, nag-hatching lang ako at gumamit akong brush para ma-blend or ma-smudge natin. And ganun lang siya kasimple. At kung gusto nyo mas maganda pa yung magawa nyo, kailangan nyo gumamit ng layering. Ngayon naman ay i-apply natin itong 5 shading techniques na to sa isang artwork. Ang gagawin ko rito ay ang mata. Dahil sa mata ay marami ka nang magagawa. Bukod pa doon ay mahilig talaga ako mag-drawing ng mga mata. Dito mo makikita ang tunay na emosyon ng isang tao. Kung sila ba ay natatakot, natutuwa, o nabibigla. Mahalaga kasing pagtuunan natin kung ano nga ba yung mensahe ng kanilang mga mata. Dahil doon natin makikita kung ano nga ba yung pinagdaraanan nila. Ang sunod naman na ginamit ko rito ay ang scribbling techniques. Dahil kung makikita natin, nandito yung mga parang maliliit na ugat. And napagdesisyonan ko na yun ang kailangan ko. Scribbling ang gagamitin ko para ma-emphasize ko yung details, yung texture niya. Kailangan nating maging matalino sa paggamit ng mga shading techniques. Dahil dito ay mas mabibigyan pa natin ng buhay yung ginagawa natin. Dito nabibigyan natin ng ibang kwento kung ano yung nasa reference. At sabi ko nga sa una kong mga video, hindi natin kailangan gayahin kung ano yung nasa reference mismo. Kailangan na matuto tayong ibahin yung story kung saan tayo komportable at kung saan tayo magiging masaya. Ikaw ba? Alam mo na ba yung dahilan kung bakit ka nagdo-drawing? Or kung bakit ka gumagawa ng mga obra mo? Kung hindi pa, ay alamin mo pa, pag-usayan mo pa, at magpatuloy ka lang sa pag-explore dahil habang nag-explore ka,
Doon mo malalaman yung mga kahulugan, yung mga dahilan ng mga bagay-bagay. At chill naman guys, salamat sa panonood. Naway may natutunan kayo sa tutorial na to. Thank you so much.